Gusto ka rin ni bro mo, sender. Hinahatid ka niya after kumain, number 1. Nagtatampo at seloso pag hindi na-replyan agad. I mean, good evening. This is your host, Erwin, and welcome to Anonymous Pinoy Confessions Unplugged. Welcome na naman mga bossing. Kamusta kayo? And I hope you guys are doing amazing. I'm doing good myself. Thanks for asking if you did. And as always, basic na basic. Talo na tayo sa kumpisal natin. Confession. Broski lang ba talaga? Na-fall ako sa bro ko. Hindi ko talaga in-expect. Kasi akala ko, normal bonding lang lagi namin. Kain, kwentuhan, tawanan. Kahit simpleng food trip, ramdam ko yung care niya sa akin. Tipong after kumain, ihahatid pa niya ako sa dorm para sure na safe ako. Ang cute pa kasi, seloso at matampuhin siya minsan. Lalo na pag hindi ko siya agad nare-replyan. Hindi ko maiwasang ma-appreciate yun. Tapos yung simpleng pagpapadala namin ng relatable reels sa isa't isa. Naging daily habit na. Parang may sariling mundo kami na kami lang dalawa ang nakakaintindi. Pero ang pinaka nahulog ako, yung effort niya na i-connect ang sarili niya sa akin. Ginagaya niya yung hobbies at interests ko kahit hindi niya talaga trip. Just so we would have something to share. Doon ko na feel na genuine siya, na hindi lang basta trip-trip, kundi gusto niya maging stay connected sa akin. Kaya ayun, hindi ko na malayan, nahulog na pala ako sa bro ko. Bro, kung napapanood mo to, baka para sa'yo simpleng bonding lang ang ganap natin. Pero para sa akin, iba na yung naging meaning. Same ba tayo ng nararamdaman? And sa mga viewers, tingin nyo ba type niya rin ako? Naguguluhan na rin talaga ako sa kanya. Yun ang confession. Grabe ano? Teka, pakinggan nyo. Now playing. This guys with the video, pare. Yun. This Guy's in Love with You pare by Parokya ni Edgar. Classic na classic, basic na basic. Isa yan sa mga favorite music natin eh. Pero actually napaka in a way, ang wholesome nung confession, parang sobrang innocent. Like, the way siya sinulat nito ni sender, para siyang, alam mo yun, yung parang typical high school na yung gano'n, yung parang puppy love na hindi mo ma-distinguish kung paano ka ba magre-react dun sa gestures ng isang tao or nung possibly crush mo. So, pag-usapan natin yung confession niya, di ba? May feeling ako na si sender may pagka siya, like parang meron siyang feminine side, like parang na-attract siya sa kapwa niya lalaki. Why do I say that is because kasi kung hindi niya naman pag-iisipan yung simple gestures eh. You know what I mean? Like as a guy, for example, like parang as a guy, as a straight guy, kung yung gestures nung kaibigan ko na ganun, I wouldn't really think any much of it. Kasi tingin ko sa kanya tropa lang and hindi ko siya makikita na parang ma-attract ako sa kanya. Like yung ganong feeling. Kasi I feel like parang si sender parang open siya sa possibility na may gusto rin sa kanya yung best friend niya, na parang open siya sa idea na magkaroon siya ng karelasyon na lalaki. Hence the reason why parang ine-entertain niya yung thoughts na, oh, this guy is doing all of these things because he might be liking me more than a friend. You know what I mean? So parang ganun. And kung si sender is hindi na-attract sa lalaki, hindi siya basta-basta mahuhulog sa kapwa niya lalaki, like I was saying kanina, di ba? Kasi like let's say yung iba dun sa mga sinasabi niya, parang normally ginagawa din naman namin ng iba kong tropa, minus siguro yung inahatid sa mga ganyan. Kasi I mean, hinatid daw ng tropa ko pagka nakainom kami, but like yung ilalakad niya ako sa bahay ko, no, that doesn't happen. Yung mga ganun. Pero alam mo yun, pero like I said, sa credit naman ni sender, yung mga sinasabi niya is medyo totally specific naman. Na parang specific meaning, parang ginagawa yun nung bro niya to the point na parang talaga rin namang mapapaisip ka. Like imagine, di ba? Sobrang concerned niya na parang kailangan niya pang i-drop sa dorm, tapos yung part na matampuhin tsaka seloso kasi hindi nare-replyan agad. I don't know about that kung subjective yun kasi minsan iba-iba rin naman tayo na parang what if parang
hindi lang naman na-replyan, pero feeling nung ibang person na hindi na-replyan is parang, parang wala na siyang time sa akin. Pero that doesn't necessarily mean like parang they don't mean that in a very romantic way. You know what I mean? Kasi like akin, like personally, nangyayari sa akin yan sa ibang tropa ko na parang, tangin na, like ang tagal niya mag-reply, yung ganyan. Pero hindi ko naman iniisip na like parang alam mo yun, yung hindi naman ako yung nagsiselos na hindi siya nagre-reply sa akin in a very romantic way. Hindi eh. Minsan it also depends on the way we put meaning to things, which is what I'm gonna get into, right? So, isa pa pala, and I feel like si sender, baka may onting gusto na rin siya sa bro niya. Like, you know what I mean? Like, parang like I said from the start na baka nga meron na siyang parang feminine side na parang na-attract nga siya sa fellow guys. So, it's quite possible na parang right at the very start, baka natitipuhan niya na rin yung bro niya. Like, hindi lang siya aware. Which is totally possible, diba? There's nothing wrong with that. I think it all happens to us na parang at first you see or meet someone and you might not even think about it right now, but minsan yung the way you see other people, you just like, pogi siya, maganda siya, but deep inside we don't even know na parang kahit kaunti, parang mustard seed is na-attract na tayo like at 1%, and yung 1% na yun, like I said, marang mustard seed, lalaki yan, magko-compound. Diba? So it's quite possible naman, like ito speculation lang yun, na from the get-go may gusto na rin si sender dito sa bro niya. Parang unti-unti nang parang na-develop lang na mas na-develop kasi nga dun sa mga actions. So ngayon, the way I see it is that there are two possible outcomes dito. I think first sign is that gusto ka rin ni bro mo, sender. Hinahatid ka niya after kumain. Number 1. Nagtatampo at seloso pag hindi na-replyan agad. I mean, like I said kanina, that's very subjective kasi you don't even know, kasi hindi ko rin alam kung gaano kayo ka-close na magkaibigan. So, we don't know that, and friendships like some friendships are quite different than others. Like yung closeness nyo might be different sa closeness ng ibang friendships and yung dynamics nyo. And normal ang mag-send ng reels pero yung magtampo at magselos agad, that's, like, you know what I mean? Like, that could be something, you know what I mean? Like, it really depends kung paano mo nga bibigyan ng meaning, di ba? And fourth, ginagawa niya yung hobbies mo kahit hindi niya interest. I think that's actually huge, di ba? So, if he's actually trying to align himself sa'yo, kahit na hindi niya talaga gusto yun, but just to kind of connect himself sa'yo, then that's actually like, that could be something. Pero, punta tayo dun sa pangalawang outcome. Yun yung first outcome na gusto ka ni bro mo. Yung second possible outcome is that ikaw sender, ikaw yung may gusto sa bro mo, di ba? Ikaw yung may gusto sa bro mo. So, it's possible, like I said kanina, na binibigyan mo lang ng meaning kahit wala naman talaga. And that's quite possible. What I mean? Kasi, alam mo yung bilang Pinoy, mahilig tayo minsan magbigay ng meaning sa mga bagay-bagay kahit wala naman talaga. Like, but I could be wrong, sender. Everyone, I could be wrong, pero ako alam ko rin yun kasi pinagdaanan ko din yan na parang nung high school ako, bata-bata pa ako, like parang nagpapakita ng motibo yung kausap kong babae, but like hindi pala niya ako gusto. Like parang na-misinterpret ko. Kumbaga para siyang mixed signal. So, ang problema dun is the person was just trying to be nice to me. Like she was just being friendly. Pero na-misinterpret ko yung action na parang, gusto niya ako more than friend. Parang ganun. So yun yung parang two possible outcomes na sinasabi ko dito is like yung first, gusto ka nga ng bro mo and tama yung sinasabi mo kasi yung actions niya is leading towards dun sa conclusion mo na parang may gusto siya sa'yo. Or second, ikaw lang talaga yung may gusto sa kanya and it's quite possible na hindi kanya gusto, but rather since gusto mo siya, binibigyan mo ng meaning yung mga ginagawa niya, sender. Yun. And like I said, that's just a possible outcome. I don't know, but it's possible na ginagawa niya yun kasi gusto niya and tama ka. So, in the middle, nag-meet kayo halfway. So, gusto ka niya and gusto mo siya. Tama yung iniisip mo sa mga tama yung iniisip mo na yung kaya niya ginagawa yun kasi gusto ka niya. Ngayon, humihingi ka ng
ng advice, like ng sagot na kung sa tingin ng mga viewers is kung type ka rin ba niya. And ako as a viewer, honestly, tingin ko gusto ka ni bro. I feel like gusto ka ni bro. Like bro, I think gusto ka ng bro mo. Kasi, para kasing like sobrang, like kung ano lang tropa lang like personally, like yung relationship ko sa mga tropa ko or yung mga best friend ko na lalaki, we send reels too. Every fucking day. We send reels like yung mga kagaguhan. Pero pag hindi sila sa akin naka-reply or hindi man lang nila nilagyan ng react ng emoji or tinawanan or nilike yung mga reels ko, hindi ako nagtatampo, hindi ako nagsiselos. Like hindi ako nagsisend sa kanila, tangina, hindi mo man lang ako pinansin, hindi mo man lang sinend yung reel ko, ganyan-ganyan, hindi ka nag-reply, late ka nag-reply. Like, hindi ko ginagawa yun. Hindi ko rin alam kung ganun yung ginagawa nung bro mo pag nagsiselos siya ha. And second, kung ba't ko nasabing I think gusto ka niya is hinahatid ka niya sa door mo, which is I said already earlier kasi iba yun Yung parang alam mo yung ako ginagawa ko dati sa ex-girlfriend ko is hinahatid ko siya sa bahay, nilalakad ko siya sa bahay nila hanggang makauwi siya ng safe, which is ganun yung ginagawa nung bro mo sa'yo. And I think for some reason, not unless super nice guy lang siya ha, but if he's not, then it's quite possible na baka nga gusto ka niya. And lastly, yung pinaka-huge is yung para i-connect niya yung sarili niya sa'yo kahit na gagawin niya yung mga hobbies mo na hindi niya interest. That's actually huge. I think that's actually like malaking bagay. Not unless bored lang siya. But hey, take this with a grain of salt. I mean like hindi ko rin alam. I'm just speculating. Hindi rin ako love doctor. And at the end of the day, I think ito lang ang masasabi ko. Bottom line is, ang best nito is aminin mo sa bro mo. Alam kong hindi madali. It's easier said than done. And alam ko, isa sa mga primary na magiging issue dito is yung mamaya masira yung pagkakaibigan and mag-introduce ng awkwardness between you guys. Pero I think that's the only way na aminin mo. But I mean, at the end of the day, like parang pwede mo namang sabihin na, bro, ito yung mga nakikita kong ginagawa mo. Ito yung mga pakiramdam ko or yung interpretation ko. Tama ba yung interpretation ko dun sa mga ginagawa mo? 'Di ba? The worst thing that you can get is no. And you know, I mean like, and then at that point, pwede naman kayo mag-reconcile na say, oh, okay, we're still friends. 'Di ba? There's nothing wrong with that. Like talk about it as like, I don't know kung ilang taon na kayo, but I am assuming adults na kayo, di ba? But all I'm trying to say is, like, pag-usapan nyo, wala namang, like lahat naman ng bagay na pag-uusapan, di ba? Kasi mas mahirap yung mas mahirap yung ganito na tahimik ka, nanguhula ka, nag-overthink ka. Nasabi ko nga dun sa isa sa mga episodes sa podcast dito is like, we often suffer in imagination than in reality. What if tama ka pala? All along, di ba? What if tama ka pala na gusto ka niya rin, nag-aantayan lang kayo? O di mas happy tayo, di ba? Tuloy ang kanta ng parokya ni Edgar. So, yun lang yung masasabi ko dun. Pero kung ang sagot naman ng bro mo, the other way around, at least alam mo na hindi para kayo parehas ng nararamdaman at hindi ka umaasa. And ngayon, nasa bro mo na kung ma-offend siya or magagalit siya, hindi mo na problema yun, di ba? That only shows kung talagang kaibigan mo siya and kung bro mo ba talaga siya. Kasi I don't see any reason para magalit siya, di ba? At least naging honest ka sa kanya. Kasi binavalue mo yung friendship nyo. And if you value the friendship, gusto mo maging honest as much as possible. And that is actually better than, lying to him and just like pretending na, yung mga ganun ba. But like I said, at the end of the day, it all comes down to ano yung willing ka na i-compromise. Like, pag nanahimik ka, okay lang sa'yo na i-compromise na, or yung trade-off na, oh, meron akong what ifs, I'm just gonna live with that. Or, oh, okay lang na pagsisihan ko na hindi ko inamin sa kanya. Those are the questions na ikaw, sender, lang ang makakasagot. And depending on ano yung mga sagot mo dun, that will dictate kung anong action yung gagawin mo. But even then, I just hope na mag-work out. Like I said, as a viewer ng confession mo,
I hope itong confession mo is maging love story. 'Di ba? Kung maging love story, mag-send ka ulit ng confession. Pag-usapan natin dito, 'di ba? Anyway, thank you boss sa entry mo and thank you guys sa pag-tune in dito na naman sa isang episode ng Anonymous Pinoy Confession Unplugged. And this is your host, Erwin. And until next time, good night.